Nais ko po simulan ng ating pag-uusap sa isang tanong. Tatanungin ko kayo. Ito po ang tanong, kung papipiliin ka ngayon, gugustuhin mo bang isilang kang Pilipino at manirahan sa Pilipinas? Gugustuhin mo ba yon? Ha? Teka muna, para nalilito ako sa tanong nyo ah. Kung papipiliin ka, gugustuhin mo bang isilang ka bilang isang Pilipino at manirahan sa Pilipinas? Sagot po! Gulo. May hindi, may oo. Alam nyo ho, buti na lang, wala sa atin ang choice. Sa totoo lang, Diyos na ang pumili niyan. Diyos na ang pumili kung anong panahon ka mabubuhay, kung panahon ng 2020s, 20th century, dyan tayo mabubuhay. Kung saang lugar ka mabubuhay, Diyos na ho ang pumili niyan. Siya na ho pumili. At hanggang kailan ka lang mabubuhay, Diyos na rin ho ang pumili niyan. Kaya ito po nagpapakita na wala po tayong full control sa buhay natin. Siya po ang pumili kung saang panahon tayo mabubuhay, saang lugar tayo mabubuhay, at hanggang kailan lang tayo mabubuhay. Let me give you the verse. Sabi po sa Acts 17:26, "And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth. Having determined allotted periods," siya ang nag-determine ng allotted period natin sa mundo, hanggang kailan lang tayo mabubuhay, "and the boundaries of their dwelling place," kung saan tayo titira, kung saan tayo isisilang, at yung mga boundary kung hanggang saan lang tayo. Ang Diyos na po ang pumili nun. Sa makatuwid, siya ang may control. Amen ho ba? Kaya kung isinilang kang Pilipino, pinili na ng Panginoon yan. But some people doesn't want to live in this nation. Kaya hindi po ako magtataka, may mga tao sasagot, hindi. Sana hindi na lang ako sa Pilipinas naninirahan o namumuhay. Sana hindi na lang ako sinilang na Pilipino. Because some people think that this is not a blessed nation. Kung tatanungin ko po kayo, blessed ba ang Pilipinas? Yung totoo. Yun mo, meron nang sumasagot na, alam nyo ho, some people would think this is not a blessed nation. Bakit po? Ang bira. Pagka babiyahe ka, yung traffic, malala. Tama po ba? Ang lala ng traffic. Kung magko-commute ka, may nakita akong post kagabi, pag magko-commute ka sa tren, nagbabayad ka raw ng tax, pero pagdating sa tren, para kang pinaparusahan pag magko-commute ka. Hindi lang ho yan, pag lakad mo sa paligid, ano masasaksihan mo? Marumi ang kapaligiran. Mabaho ang paligid. Bakit? Puno ng basura. Problema, basura. Ang Pilipino, walang disiplina pagdating dyan. Mabaho, marumi ang paligid. Hindi ka aya-aya. At hindi lang marumi ang paligid, marumi rin po ang mga pamamalakad sa gobyerno. Pambihira. Yung para sa baha, nanakawin, bilyon-bilyon ho yun. Sana ang tao ho ang nakikinabang nun. Tama ho ba? Kinukurakot, iiboboto mo, nagtitiwala kang makakatulong sa bansa ninyo, pero ganun ho ang mangyayari. Kukurakutin ang pera, bilyon-bilyon, magdudusa ang Pilipino. Hindi lang ho yan, wala pong, pagdating po sa peace, yung seguridad, pambihira. Magse-cellphone ka lang, mamaya, wala na, hangin na yung pinipindot mo eh. Naagaw na ng riding in tandem siguro pag kukumpara mo, pag pupunta ka sa ibang lugar, ibang bansa, it's so safe. Even when you go at night, you go home, kahit gabing-gabi na, hindi ka kakabahan kasi may safety. Dito ho, nakakatakot. Kaya yung mga park ho natin, bakit walang park sa Pilipinas? Pag pumunta ka sa park, ang namumugad doon, mga holdapper eh. Diba? Paano mo ma-enjoy yung park? Mahu-hold up ka pa. Diba? Ang hirap sabihin,
Paano ba magiging blessed ang bansa natin? Paano ba? Total, nandito na rin tayo eh. Dito ka sinilang, dito ka na umidad. Ayoko naman sabihin tumanda. Dito ka na umidad? Paano ba magiging blessed ang bansa natin? Pwede pa bang maging blessed ang Pilipinas? Kaya yan po ang title ng message ngayon, Blessed Pilipinas. Umaasa tayo na pwede pang maging blessed ang Pilipinas. Amen ho ba doon? At paano ho ba magiging blessed? Yun ang tanong eh. Now, let me give you the verse. Sabi po sa Bible, paano ba magiging blessed ang Pilipinas? Sabi po dito, blessed is the nation whose God is the Lord. May kinalaman pala ang Diyos para maging blessed ang bansang ito. Kasi marami na po tayong frustration. Kasi pinagkatiwala natin lagi, sa tao ang tiwala natin, at tayo po'y nabibigo. Nafo-frustrate tayo, nadi-disappoint. Pero tinuturo po sa Bible ay ito, blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang bansang ang Diyos ang kanyang Panginoon. Amen ho ba? Na ang Diyos ang kanyang sinusunod, kinikilala. Blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang bansang ang Diyos ang kanyang Panginoon. Napaka-imposible pala na maging truly blessed ang bansa kung wala ang Diyos. Napaka-imposible kasi konektado sa Diyos ang pagiging blessed. Yung salitang blessed is connected to God. Pag sinabing blessed. Now, there's a big difference between being blessed and being rich. Yung being rich is just one aspect of being blessed. Isang aspeto lang yun ng pagiging blessed. But being blessed is connected to God. Imposibleng maging truly blessed ang tao nang wala ang Diyos. Amen po ba doon? Halimbawa ko sa inyo, ang Japan, kakainggitan mo, pupunta ang mga Pilipino doon. Babakasyon, gandang-ganda. They are rich. But how can I say they are blessed when they don't know the one true God who made the heavens and the earth? Paano ko sasabihing blessed yon kung hindi nga nila kilala ang Diyos? Ang sabi nga sa Bible, mapalad ang bansang ang Diyos ang kanilang Panginoon. Siguro rich sila. Masasabi ko may isang aspeto ng buhay nila na napaka-rich nila. But not in the sense of being blessed. Sino dito gusto maging blessed? Hindi ka magiging blessed nang wala ang Diyos. Because that word blessed is connected to God. Kaya nga, di ba, the Lord bless you and keep you. It comes from God. Kaya napaka-imposible po na maging blessed ang tao nang wala ang Diyos. Now, ganun din po ang Pilipinas. Kailangan natin ng Diyos. Amen ho ba dun? Sabi po, tayo the only Christian nation in Asia. Yung mga kapitbahay natin, Buddhist, ano pa po mga religion nila? Hindu, kung ano-ano. Di ba? Muslim, etc. We are the only Christian nation in Asia. Pero, tayo nga ang only Christian nation, pero tayo rin ang number 3 sa corruption. Alam niyo po ang number 1? Ano yung number 1? Myanmar. Tapos Cambodia. Tapos tayo na? Tayo na pala yun? Pambira, di ba Christian tayo? Tama mo ba? Ang nauna lang. Myanmar at Cambodia, tas Pilipinas na ho. 3rd place sa corruption. Wow. Kawawa naman ang Pilipinas. Di ho ba? Sino dito, mahal niyo ho ang Pilipinas? Pangatlo, mirang corrupt. Kakalungkot. Di ba? Pero sabi natin, we are the only Christian nation in Asia. Wow. Siguro ito pong problema. Filipinos are religious, but not righteous. Ang Pilipino po, relihiyoso, pero hindi righteous. Yun ang problema natin. Bakit po? Sa Pilipinas lang kayo makakita na may nagpapapako sa krus. Hinahagupit ang katawan niya para parusahan.
May simba araw-araw. Sa Pilipinas po yan. Simba, madaling araw pa lang, meron na. Buong araw-araw may simba. Everyday worship sa Pilipinas yan. Pero anong Pilipino? Naging relihiyoso lang ho tayo, pero hindi tayo naging matuwid. Andiyan pa ho ba kayo? Parang seryoso pinag-uusapan natin. Andiyan pa ho ba kayo? Diba? We may be religious, but not righteous. Napakahalaga po ng righteousness. Ano po sabi sa Bible? Pagdating po sa isang bayan, pagdating sa isang bansa, ano po sabi ng Bible? Righteousness makes a nation great. But sin diminishes any people. Pag sinabing diminish, ano yung Tagalog nun? Diminish. Nakakabawas. Nakakamenos. Namemenos tayo pag nabubuhay tayo sa kamalian at kasalanan, pero ang katuwiran, inaangat ka nito. Yun ang naging pagkukulang ho natin. May relihiyon tayo. Christian nga ang deklarasyon natin eh. Pero, sa matuwid na pamumuhay, sumablay tayo. Yun ang problema. Righteousness makes a nation great, but sin diminishes any people. That's the truth. Ang kasalanan, babawasan ka niyan. Memenosan ka ng kasalanan. Hindi ka niyan iaangat. We may be religious, but we're not righteous. Because righteousness makes a nation great. Now baka ang problema ng Pilipinas, tamad ang Pilipino. Tamad ba ang Pilipino? Tamad ba? Kasi nung una, bata pa tayo, may istorya na tungkol kay Kayuan Tamad. Na pinapauwi na lang niya yung alimango. Yeah? Yung nakanganga lang siya sa bayabas. Tama ba yun? Di ko accurately alam eh. Pero naniniwala ba kayo na tamad ang Pilipino? O, tinan nyo, iba-iba na naman ang sagot natin. Tamad ba talagang Pilipino? I beg to disagree. Bakit? Sa Pilipinas, tingnan nyo po paano magtrabaho ang Pilipino, dalhin mo sa abroad yan. Napakasisipag niyan, kahit 12 oras kakayanin yan. Napakasisipag, kaya niyan tiisin mawalay sa pamilya niya. Maging OFW, magsisipag yan para buhayin ng pamilya. Masipag ang Pilipino. Amen ba doon? Tingnan nyo to, gano'ng kasipag. O, di ba? O. Teka muna, bago nyo husgahan yung picture na yan. Masipag yan. Bakit? Nagpapahinga lang yan eh. Binebenta nila yung katre. Di ba? Binibenta nila yung bit-bit nila. Dito ka lang makakakita niyan sa Pilipinas. Binibit-bit yung mabigat na bagay para maibenta. Nagsisipag. Siguro nagkulang ang Pilipinas sa pag-i-educate ng mga tao. Hindi na iaangat ang edukasyon. Hindi na papamunuan ng pinunong matino. Politics aside, sino man yan. Kung sinong namumuno, dapat maging matino. Bakit po? Sayang masipag pa naman ang Pilipino. Amen ba doon? At alam niyo po, ano sabi ni Jose Rizal? Ano sabi ni Jose Rizal? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Do you agree? Or disagree? Spinawin. Ay, yung tumawa sa Spinawin, alam ko na edad nyo. Agree ba kayo Jose Rizal? Agree lahat Sige, tingnan natin. So, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sige, tingnan natin ang kabataan. Alam niyo po, yung kabataan muna sa panahon ng Biblia, nung namatay si Moses at si Joshua na naging leader, hindi po naipasa sa mga bata ang tungkol sa Diyos. Kasi ulitin ko, ang pagiging blessed, may kaugnayan sa Diyos. Imposibleng maging blessed nang wala ang Diyos. Tingnan niyo po ang nangyari. Anong klaseng kabataan meron? Punta muna tayo sa panahon ng Biblia, bago sa panahon natin. After those people have died, namatay na yung mga nauna. Namatay na. Siyempre, talaga namang mangyayari yun. May bagong henerasyong tutubo. Mga kabataan na. Their children, yung mga anak nila, grew up. Paano lumaki yung mga bata?
and did not know the Lord. Lumaki silang hindi nila kilala ang Diyos. Yan ang masaklap. At baka itong panahon na to, na sinasabi ho natin, blessed is the nation whose God is the Lord, hindi nakikilala ng batang lumalaki ang Diyos. Di ba? Lumalaki yung mga anak natin, hindi nakikilala ang Diyos. Masaklap po yun. At hindi rin nila alam ang ginawa ng Diyos sa Israel. Ni walang nagkwento na ito ginawa ng Diyos. In the past, the Lord has done this. They are ignorant of what God has done and who God is. Hindi nila alam. So anong resulta niyan? Anong resulta niyan sa kabataan na sumibol sa panahon ng mga Israelita? Anong naging bunga? Ito, dahil hindi nila kilala ang Diyos, hindi man lang nila alam ang ginawa ng Diyos, ano naging bunga? So, they did what the Lord said was wrong. Ang bunga, pag hindi mo kilala ang Diyos, ang sinabi ng Diyos na mali, yun ang gagawin mo. Gagawa ka ng mali pag hindi mo kilala ang Diyos. Yun ang naging bunga. Ano ho? So they did what the Lord said was wrong. Why did they do that? Because they don't know God. They don't know what the Lord has done. Kaya sa mga magulang na nandito, ikwento nyo sa anak nyo ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Ipamana nyo sa anak nyo ang pananampalatayang meron kayo. Bakit? Kasi pag hindi po nila nakilala ang Diyos, paano sila lalaking blessed? Wala ang Diyos. Kaya dalhin nyo ho sa Sunday school, dalhin nyo sa church, tinataniman nyo sila ng pagkakilala sa Diyos. Amen ho ba? Yan pa ho ba kayo? Now, ano naman yan ngayon, pastor, sa mga bata ngayon? Diba? Sila ang pag-asa ng bayan. Anong klaseng kabataan meron ngayon? Gumagawa ba ng tama? Kilala ba ang Diyos? Yeah? Ang bata ngayon sasabihin, live in. Hello, everybody's doing it. Yeah? Ganun na. Ang bata ngayon, hindi kilala ang Diyos eh. Kung kilala man, nahahaluan ng ibang paniniwala ang kaisipan nila. At yun minsan ang paniniwalaan nila, yung point of view nila, yung pananaw ng mundo, hindi yung prinsipyo ng Biblia. Kaya, live in, everybody's doing it. Premarital sex, everybody's doing it. Yeah? Kapatid, may problema pag ganyan. Nasaan ang pag-asa? Tapos, ganito pa manalita ang mga kabataan ngayon. Paano sa kanila mapupunta ang pag-asa? Paano manalita ang bata ngayon? Bakit ang hilig ng mga Pilipino gawing retirement plan ang mga anak? Wow! Ganyan, dyan mo ilalagay yung pag-asa mo? Sa mga batang hindi kilala ang Diyos? Sa mga batang magsasabi, bakit ang hilig ng Pilipino ginagawang retirement plan ng anak? Sa mga magulang na nandito, totoo ba yun? Pinlano mo ba yun? Did you plan to raise your kid and when they grow up, they are your retirement plan? Who said so? Why are you telling us that it is us saying these words? It was never from us. Kanino nanggaling to? Ito ba'y nanggaling sa mga batang nagmamahal sa magulang? O ito'y nanggaling sa mga kabataang nagtagumpay ng maaga at nagmayabang? Kanino kaya galing to? Kasi kung mahal mo ang magulang mo, hindi mo iisiping retirement ang pagtulong mo sa kanya, pagtanda niya. Wala sa iyo yun. Hindi sumasagi sa iyo yun. Hindi nga sumagi sa isip na magulang mo na retirement plan ka kasi mahal ka niya. And for all your life, bibigay niyan kung ano meron siya, ibibigay niya sa iyo. Ikaw lang ang nagsabi nun, bakit? Nagtagumpay ka na. Hindi ito galing sa mga batang walang-wala. Ito'y nanggaling sa mga batang nagtagumpay ng maaga at feeling nila, ang magulang nila, pabigat na sa kanila. Kung mahal mo ang magulang mo, hindi issue to. Tama ho ba? Paano ko lalagay yung pag-asa ko? Paano ang Pilipinas? Magulang na nga niya, gaganyanin niya eh. Tama po ba? Magulang na niya, gaganyanin niya, paano ang Pilipinas?
Di ba? Pambihira. Ito pong naintindihan ko. Ang totoong pag-asa, and I would say, pag titignan yung Biblia, hindi po nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Nasa Panginoong Diyos. Our true hope is in God. Kasi mabibigo ka eh. Di ba? Sa totoo lang, basahin yung Bible, ang pag-asa natin nasa Diyos. Kaya nga sinabi doon mapalad ang bansang ang Diyos ang kanyang Panginoon. Bakit siya yung pag-asa natin? Hindi naman tinuro sa Bible yun. Diba? Ni panahon nga ni Joshua, ganun ang nangyari. Hindi nasa kabataan ng pag-asa. Although we need to invest in the future, invest in our kids. But the hope that we have is from the Lord. Amen po ba? Kaya pag ang Panginoong Diyos ang hindi po natin na ibabahagi, papaano ang pag-asa? Our God is our true hope. At alam nyo, noon pa man tinuturo na sa atin yan. Hindi nyo ba alam yun? Total, nandito na rin naman si Brother Ronnie. Kaya niyang i-recite ito kahit madapa pa siya eh. Di ba? Kahit madapa pa siya, kaya niya. Ako nga, in the beginning lang alam ko dito eh. Ito yung The Preamble. Sino nakakalam ng The Preamble? O, hindi nyo rin alam, di ba? Mabira. yan ang totoo. O, taso kamay ng alam ng The Preamble. O, si Brother Ronnie lang talaga. Kapiranggot lang ho yun na paragraphs eh. Bira, nagtuturo no. Alam din The Preamble, di ba? Matatalino yun, yung mga alam yung The Preamble. Ito lang alam ko dyan. Ang bihira. Sa simula pa lang, alam mo na humihingi ka ng tulong sa Diyos, na ang pag-asa mo nasa Diyos. Pero bakit ganon? Kinakalimutan natin ang Diyos. Kinakalimutan natin ang Diyos. Unang dapat natin maintindihan, kung para maging blessed ang bansa natin, ilagay natin ang pag-asa natin sa Diyos. Pangalawa, maging parte ka ng solusyon. Maging parte ka ng solusyon. Put your hope in God and be part of the solution. We are in a problem. No? Pambira, but we can be part of the solution. Pastor, paano ba ako magiging parte ng solusyon para maging blessed ang Pilipinas? Una po, ipagdasal natin ang ating mga leader. Ipagdasal natin, sino man sila, whether it's a spiritual leader, tulad ko po bilang pastor, isasama niyo po sa panalangin. Yung mga government leaders, isasama natin sa panalangin. Tanggalin niyo po muna yung mga ng mga politika. Wala kung sino man ang nandyan, ipagdadasal mo eh. Bakit? Sila nakaupo eh. Di ba? Hindi yung gusto mo eh. Tama po ba? We need to pray. At yan po ang turo ng Bible. Ano po sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 2? Pray for rulers and for all who have authority. Ipagdasal daw po natin ang mga namumuno, ang nasa otoridad, so that we can have quiet and peaceful lives, full of worship and respect for God. Para makapamuhay tayo ng payapa at tahimik. Ipagdasal natin. Bakit ko, pastor, gusto ko maging parte ng solusyon? Bakit ko kailangan ipagdasal ang leader? Whether yung C2S leader mo yan o sino mang leader yan. Ipagdasal mo. Pray for rulers and all who have authority. Bakit ko kailangan ipagdasal ang leader? Bakit? Sige nga po. Kasi una, bibigyan ko yung dalawang dahilan. Una po, hindi madaling mag-leader. Madali lang po magsalita, pero hindi po madali mag-leader. Amen ho ba doon? Madali lang ho mag-comment. Mahirap mag-lead. Tama po ba? It's easy to say things about the leader, but instead of saying things about the leader, pray for the leader. Pray for your leader. Ipagdasal mo sila. Bakit? Dapat mo maintindihan na hindi madali yung trabaho nila. Amen po ba? Andiyan pa ho ba kayo? You need to pray. Yan ang turo ng Bible. We need to pray. Bakit? Hindi madali ang trabaho ng leader. Pangalawa, anumang desisyon ng leader makakaapekto sa tao.
magdidesisyon sila, maaapektuhan ang tao kasi leader sila eh. Kaya pinagdadasal po ang leader. Amen po ba? Pinagdadasal po. Nakita nyo naman ang nangyari sa ating bansa ngayon, sa buong mundo actually. Yung problema sa gasolina, sa diesel, sa langis, ay kanino nagsimula? Sa desisyon ng leader. Ano? Yung desisyon niya na maggerahin, of course, desisyon niya yon, ano? But it affects everyone in the world. That's how big the decision of a leader is. Ganun kabigat eh. Kaya mga kapatid, pray for the leaders. Kasi hindi madali at nakakaapekto sa tao ang desisyon ng leader. At bakit ikaw ang dapat manalangin? Kasi, Pastor, pwede ba iba na lang mag-pray? Ayoko eh. Ikaw ang magpe-pray. Bakit? Ang Diyos nakikinig sa bayan niya. Ang Diyos nakikinig sa mga kanya. Sino dito kay Lord? Kay Lord ka. You are part of God's people. You know? Kaya ikaw ang mananalangin, sabi mo sa katabi mo, manalangin ka. Ipagdasal po natin ang mga leader. At bakit ikaw? Kasi ang Diyos nakikinig sa mga taong sa Kanya. Nakikinig siya dun sa mga sa Kanya. He listens to His people. Nakikinig ang Diyos sa tao niya. Nakikinig eh. Tingnan niyo po sabi sa Bible, if my God listens to His people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. God listens to His people. And I will forgive their sins and will heal their land. Pagagalingin ko ang kanilang bansa, ang kanilang bayan. Eh, sino gagamitin ng Diyos? Tayo rin. Na may kaugnayan at pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa bayan niya. He listens to His people. No. Pangalawa, proclaim the Word of God. 3 pilang po ito. Para maging parte ka ng solusyon sa problemang ito, ipagdasal mo ang mga pinuno. Pangalawa, iproklama mo ang salita ng Diyos. Bakit ang Panginoong Yesus, bago siya umakyat sa langit, ay iyon na nga kanyang iniwan. Humayo kayo at ipangaral ang kanyang salita at gawing tagasunod ang mga tao. Sabi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sasamahan ko kayo. Bakit yun ang gusto ng Panginoon? Bakit yung salita niya kailangan ihayo natin at ipangaral? Bakit yun? At para ang bunga nun, maging tagasunod niya ang mga tao at anumang turo ng Biblia ay magawa ng tao. Kasi po, ang salita ng Diyos, napakamakapangyarihan po. We need to proclaim it. Yung naririnig nyo rito pag linggo, i-share nyo naman sa iba. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-share ka naman. Share mo naman yung alam mo sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay may kapangyarihang bumago ng puso at buhay ng tao. Sino naniniwala makapangyarihan ng salita ng Diyos? The power that it possesses, it can change hearts and lives. Kaya nitong bumago ng puso at buhay ng tao. Ang adik kayang baguhin ng salita ng Diyos. Ang babaero kayang baguhin ng salita ng Diyos. Ang sugarol kayang baguhin ng salita ng Diyos. Ang korap kayang baguhin ng salita ng Diyos. Because it has the power to change hearts and lives. Marami pong testimony kung paano binabago ng salita ng Diyos ang tao. At kung hindi natin to ipagsasabi, kapatid, paano magkakaroon ng totoong pagbabago? Kung tayo-tayo lang ang nagkukwentuhan tungkol sa Diyos. Kaya we need to proclaim the Word of God. Sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo, kaopisina mo, huwag kang mahiyang mag-share. Amen po ba? Hindi mo kailangan maging scholar sa Bible para mag-share. I-share mo lang ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo at ang naririnig mo
kapag nagsisimba ka o nagbabasa ka ng Biblia, paunti-unti kahit papano, ipasok mo. Bakit? Ito yung makakatulong sa tunay na pagbabago at paggaling ng bawat tao at ng bansang ito. Kaya nitong bumago ng buhay, mga kapatid. Kaya nito. Pati puso ng tao kayang baguhin ang salita ng Diyos. Kaya importante yung salita ng Diyos. I-share naman natin. Amen ho ba doon? Tayo yon. At ang salita ng Diyos ang nagtuturo na tayo ay mabuhay higit sa ating sarili. Alam niyo, higit sa magandang tinuturo ng Bible, nagtuturo ito ng pagsaserve. Nagtuturo ito ng pagmamalasakit sa iba. It teaches us to live beyond ourselves. Ito yung tinuturo ng Bible. Kasi ang halimbawa na nga dito ang Panginoong Yesus. Ito ang nagtuturo na tayo dapat mabuhay ng higit sa ating sarili. Kasi po ang tao, ganito lang po ang tao, selfish ang tao. Whether you agree with me or not, but that's the truth. Selfish ang tao. The one that would break that selfish attitude is the Word of God. Yan po ang magtuturo sa atin na hindi tayo maging selfish. Amen po ba? Yan ang magtuturo. Salita ng Diyos. Kaya yan po'y magbubunga sa mga pamilya, sa mga komunidad. Magbubunga po ang salita ng Diyos. Kaya tayo po, we share tracts sa mga community, pumupunta tayo. Bakit? Gusto natin parating yung mensahe tungkol sa Diyos. Kapatid, may in-invite ka, invite mo sa church. Dalin mo, bakit? Babaguhin ng Diyos ang buhay nun. At hindi lang yung tuturuan pa siya na hindi lang mamuhay para sa kanyang sarili. Amen o ba doon? Naalala ko yung kanta nung ako'y nasa dating relihiyon pa. Biblical pala yun. Nasa Bible pala yan. Yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero sa Bible, walang sino man ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Sapagkat ang tao po ay selfish. And what breaks this selfish attitude? It is the Word of God. It would change us. Ano ho? Kapatid, i-share natin ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong ganito, are we proclaiming the Word of God? Huwag niyo pong sabihin, hindi si pastor lang yan. Hindi. Lahat po tayo dapat mag-share ng salita ng Diyos. Kapag nakilala mo na ang Panginoon, i-share mo ang Panginoong Diyos sa iba. Amen o ba doon? Share mo si Lord. Pangatlo, practice righteousness. I-practice mo ang katuwiran o pamumuhay ng tama. Bakit po? Yun na nga ang problema natin eh. Dito tayo sumablay sa righteousness. Ngayon, sinong nakakaintindi ng righteousness? Christian. Yung may kaugnayan sa Diyos. Yung kilala ang Diyos, tayo yun. At importante ma-practice natin ito. Pag sinabing practice, isapamuhay natin ito sa ating buhay. I-quote ko lang ulit yung verse kanina. Sabi po doon, no, the righteousness makes a nation great, but sin diminishes any people. Ang kasalanan ay nagbabawas sa sino mang tao. No. Paano natin ipapractice yung righteousness? Dapat different tayo. Dapat iba ka. Iba ba tayo o same din tayo? Yeah. Sasabihin natin, mga korap naman yan eh. Mga nasa gobyerno, korap yan. Pero pag nahuli ka, may violation ka, ito ang ilalabas mo. Lisensyang may pera. Eh di ba ikaw din ganun? Huwag ko kayong maglalagay, ito lang po sa mga nagdadrive. Huwag ko kayong maglalagay. Nire-reinforce nyo yung corruption na yon. Makiusap lang kayo. Ganito po, makiusap lang kayo. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam. Hindi ko naman po sinasadya, coding ako ngayon. Nakalimutan ko lang. Ngayon, pag hindi po makakuha sa pakiusap, pagbabayaran mo talaga. Hindi sa on the spot, Hindi on the spot. Kung kailangang pagbayaran mo yung violation na yon, tubusin mo yung ano bang tutubusin mo, gawin mo.
dumaan ka sa tamang proseso. Kasi dito tayo nagkakaproblema. No, we do not practice righteousness by cutting the process or guguluhin natin yung proseso para sa convenience natin. For our convenience. Nakakalungkot. Alam niyo po, siguro medyo mabigat, pero sa totoo lang ang Pilipino, habang ang Pilipinas, ang pera ang pinapanginoon. Bakit ko sinabi yan? Pambihira. Dito, pag may pera ka, pwede. Pinapanginoon ang pera. Hindi tayo magiging blessed. Kasi sabi sa Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Kailangan ang Diyos ang maging Panginoon natin. Susundin natin. Or else dito, pag may pera ka, pwede lahat. Pwede. Pera ang nagdidikta. Kaya hindi ako nagtataka paano na lang mahalin ng Pilipino ang pera. Higit sa Diyos. Nakakalungkot. Pinapanginoon natin ang pera. Pero sabi sa Bible, mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang Panginoon. Alam niyo, bata pa tayo, tinuruan na tayo. Araw-araw to sa buong buhay natin nung bata tayo. Naalala ko, elementary ako. Di ba? Ano sabi sa nakapila pa kayo niya, naaalala ko yun. Ewan ko, may ganyan pa ba ngayon? Wala na. Panatang makabayan. Ano sabi doon? Yan na naman yung unang salita. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Wala nang nakaganon, recess ang iniisip eh. Anong oras kaya recess? Papasok palang recess na eh. Recess ang nasa isip eh. Tingnan niyo sabi, araw-araw yun. Panatang, may flag ceremony pa. Nakaganyan pa. Yeah. Tapos nakaganon. Tanong ko, mahal ba natin talaga? Iniibig ba natin talaga? Sige nga po. Iniibig ba talaga natin ang Pilipinas? Hindi naman tayo pumili nito. Dito tayo nilagay ng Diyos, di ba? Dito tayo nilagay ng Panginoon. Dito na tayo umidad. Yeah? Kaya minsan ang isip ng tao, makalayas ng alak, kailan makatakas na ako dito. Thinking that leaving this nation would solve all your problems. No, baka sa abroad nga, hirap ng buhay din Kailangan mong trabaho doon, marami. Di ba? Pero mahal ba talaga natin ang Pilipinas? Sana simulan ho natin sa sarili natin. Bigyan ko ng halimbawa. Ang Pilipinas, madumi. Baka tayo, kasama pa tayo sa nagkakalat. Tapon ng kumain chichirya, tinapon dyan. Gawin natin, itabi natin yung kalat natin at dumampo tayo ng isa. Di ba? Isa lang naman eh. Hindi ko naman sinabi maging basurero ka. Anong ginagawa ni Pastor? Namamasulo mo. Mahal kong Pilipinas eh. Hindi na. Wag itabi mo, kumuha ka ng isa. Di ba nakatulong ka na? Simple as that. Lagay, huwag kang maglalagay. Nakikiisa ka sa kanila. Dumaan ka sa proseso. Amen po ba? Mahalin natin ang bansa natin. Dito tayo nilagay ng Diyos. Amen po ba? At paano natin yan mamahalin, mga kapatid? Diba? Paano natin mamahalin ang bansa natin? Ipagdasal natin ang mga pinuno. Ipahayag natin ang salita ng Diyos. At i-practice natin sa buhay natin ang matuwid na pamumuhay. Dahil baka sa pagtingin nila sa atin, magkaroon sila ng pagkakilala sa Diyos. At ilagay nila ang pag-asa nila sa Diyos. Kapatid, ang pag-asa natin nasa Diyos. The hope that this nation has is from God. Magmumula sa Diyos. At, sige, papalakpakan natin si Lord. At hindi lang yon, maging parte ka ng solusyon. Pwede ba yon? Maging parte tayo ng solusyon. At ang bansang ito, magiging blessed Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah, church. Right now, pwede ko pang imbitahan ng bawat isa na itaas ang ating mga kamay. Naniniwala ako as one church, tayo ay ipag-pray natin ang Pilipinas as one church to be blessed Pilipinas. Tayo ay aawit sa Kanya. Hallelujah. Oh, taas natin
susunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Continue to worship the Lord. God, we worship you. We're hearing a message today far beyond ourselves, far beyond our own needs, Lord. Higit sa sarili namin at personal naming pangangailangan, Panginoon. Lord, we pray for this nation, Lord God. Ikaw ang pumili kung saan kami mabubuhay, kung saang panahon, Panginoon. At ikaw din ang Diyos na nakilala namin na may pagmamahal sa amin, Lord God. Lord, today, we just want to pray for this nation, Lord. Make this nation blessed, Lord. Pukawin mo ang damdamin namin na upang muling mahalin ang bansang ito, Lord God. We would not despise this nation, Lord God. Have mercy on this nation, Lord. May your eyes be upon us, Lord. Kita mo ang hirap ng mga Pilipino, Panginoon. Lord, ikaw lang ang makagagawa. Nasa iyo ang pag-asa namin, Panginoon. We put our hope in you, Lord. That one day people would come to know you and put their faith in you and they will be blessed. And this nation would be blessed, Lord God. At Panginoon, hindi lang po yan, Panginoon. Lord, kung ano man ang bahagi namin, tulungan mo kaming magawa namin to. We're putting our hope in you, but Lord, we know we have a part na kailangan naming gampanan, Panginoon. Hayaan niyo pong maunawaan namin ang mga tungkulin ng mga pinuno. Sa simbahan man yan, sa gobyerno, sa tahanan, sa opisina. Lord God, it's not easy to be a leader. We pray for the leaders, Lord. We pray for their decisions, Lord, that it would not harm, it would not, Lord God, bring a negative effect on the people. Give them wisdom, Lord God. At Lord, salamat po. Kami po yung magpapahayag ng salita mo dahil ang salita mo ay may kapangyarihan bumago ng puso at buhay, Panginoon. We don't want a change that is, Lord God, yung panandalian lang. Gusto po namin yung true change, that spiritual change that would happen, Lord. The spiritual transformation would happen in this nation, Lord God. So, Lord, your word be proclaimed wherever we are, Lord God. At Panginoon, hayaan niyo po na sa buhay namin, Lord, makita ang righteousness. Pag lalabas kami sa church, pag nandun na kami, Panginoon, nakikihalubilo sa mundong ito, Panginoon, makita ang katwiran sa aming buhay. Hindi lang po ito bagay, Panginoon, na sa aming sarili, let our light shine into this world so that they would believe in you, Lord God. Panginoon, maraming salamat. We are blessed because we have known you. And we pray that, Lord, this nation would come to know you, Lord God. Panginoon, use your church, not only COGLP, but every churches that you have, Lord. Make us a light. Make us a blessing to this nation. And Lord, through you, this nation will be blessed. Father, in the name of Jesus, as we end this service, I pronounce blessing upon your people. Sino man dito ang may karamdaman, pangangailangan, pagsubok, Panginoon, kayo ang kumatagpo sa Kanya. At Diyos, naniniwala kami, hindi kahit saglit na sayang na kami nagsimba, pumunta at sumamba sa iyo. Panginoon, bless po kami. We declare it and we honor you today. We give you all the glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Happy Sunday.